Mga dapat mong suotin na kulay ng damit, lalo na kung ikaw po ay pupunta sa inyong pong tindahan, or kaya po ay unang araw ng buwan, or kaya po ay Lunes, or kaya ay Martes at Biyernes, upang sa ganon kayo ay swertihin mga bossing. Proven po ito. Unang-una, kung ikaw ay may negosyo, wag na wag kang magsusuot ng initiman na kulay, lalo-lalo na kung ito po ay Lunes o unang bukas po ng inyong pong negosyo. Dapat po ang inyo pong susutin ay kulay pula. Ang pula ay nagtatawag ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Kaya kung ikaw po mga bossing ko ay pupunta sa inyo pong negosyo, subukan nyo na magpula, magdilaw, violet mga bossing ko or berde. Ang mga kulay na yan ay sumisimbolo ng kaperahan at nagtataboy po yan ng kamalasan. Wag na wag po kayong magkukulay ng kulay itim, lalo-lalo na pag pumasok po ang bagong taon. Dahil hindi po maganda, ibig sabihin yan, maging po ang kulay puti. Lalo na yung mga puro, mga bossing. Pero kahit may kulay, na may kulay itim at puti, kahit yan ay may disenyo, basta pagdating sa usapin ng bagong taon, ay wag na wag kang magsusuot ng ganyang kulay. Dapat ay masasayang kulay, kagaya po ng pula, gold or dilaw, orange or kaya po ay green mga bossing. Pwede na rin po ang violet. Dahil ang violet ay isa sa mga pinakamaswerte ring kulay mga bossing ko na magdudulot sa inyo ng pagpapakalma mga bossing. Kung ikaw po'y laging stress sa ngayon, subukan nyo po na magsuot mga bossing ko ng kulay violet at tutulungan ka po niyan upang sa ganon kayo po ay masusolusyonan ang problema pinagdadaanan or para hindi ka nai-stress sa buhay mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, kung kayo po ay bagong taon, magsasarado ka, marirekomenda ko na magsarado ka na ng mga ilang araw, ng ibang araw, at wag lamang po mismong January 1. Dahil yan po, dapat po, ang inyo po negosyo ay laging nakabukas pag po January 1. Magsarado ka na ng 28, 29, pero January 1 ay wag na wag kang magsasarado. Kaya kung ikaw ay napapagod, December 29 or 28, magsarado ka. Pero wag na wag kang magsasarado ng January 1. Maaaring buong isang taon ka na magsasarado o marami mga pagsubok na pagdadaanan at maauwi ito sa bankrupt at ikaw po ay magsasarado. Yan po ibig sabihin po niyan. Ito po ma-share ko lamang po mga bossing. Dati mga bossing ko, ako ay may pwesto. At pagkatapos mga bossing ko, kahit ako ay maraming pagkakautang, tuwing January 1 ako ay nagsasara. Ako po ay nagbubukas. Hanggang tuloy-tuloy po yon mga bossing ko ang aking pong negosyo. Hanggang nung sumunod na taon mga bossing ko, ako'y tinamad na. At kawikaan ko po mga bossing ko, sa ados na po ako magbubukas. Dahil nga po mga bossing ko ay bagong taon naman. Yun ang aking kawikaan. Ano po ang nangyari mga bossing ko? Nalubog sa pagkakautang. At ang ending, February pa lamang, na-bankrupt na mga bossing ko at wala na akong pambayad sa aking mga pagkakautang. Wala akong maibayad sa mga taong naniningil. Kaya ang ending mga bossing ko, ako po ay nagsarado na at yun ay lifetime ko na ng pagsasara. Kaya kung gusto nyo maging matagumpay sa inyo po negosyo, wag na wag kang magsasara or magsasarado sa January 1 mga bossing. Magsarado ka na ng ibang araw. Kung ikaw po ay napapagod, mga tiis-tiis lang muna or kaya maaga ka muna magsara. Pero sa January 1, maaga ka magbubukas at late ka rin na magsasara. Upang sa ganon, kayo ay maging matagumpay sa darating mga bossing ko na 2025 mga bossing. Isa po yan sa mga sikreto para hindi ka mabankrupt sa inyong negosyo.